Marami po sa buhay nating mga tao, things, events na hindi natin pwedeng malimutan. Halimbawa na lang, hindi mo pwedeng malimutan ang pangalan mo, pangalan ng asawa mo, pangalan ng kapitbahay mo, birthday ng lahat ng mahal mo sa buhay. And sa panahon ngayon, isa po sa hindi natin pwedeng malimutan, kalimutan mo na ang Johnson's Baby Powder pink flavor. Huwag lang ang cellphone mo. Tama po ba? Pag nalimutan ang cellphone, uuwi pa talaga ang isang tao para makuha iyan. Ano? And as a believer, isa po sa hindi natin pwedeng kalimutan ay ang mag-pray. Pero malimutan man natin ang lahat na ito, pagtanda natin, may mga times na makakalimot tayo. Puwera ang ating Panginoon na hindi nakakalimot. Our faithful God who never forgets His people. Siguro ang tanong nyo, anong kinalaman nito sa tithes and offering? Let me share with you what I have learned from the Holy Spirit and what I observed. Let's go to the first slide. Malachi 3 verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it and put me to the test. It's as if sinasabi po ng ating Panginoon. Alam kong paulit-ulit na po nating naririnig tong Malachi 3 verse 10 I believe nung sinabi ni Diyos Ama na try me, put me to the test, it's as if sinasabi ni Diyos Ama, tignan mo tong pangako kong to, once you obey me, hindi ko malilimutan to. I believe itong Malachi 3 verse 10 at lahat ng mga promises niya from Genesis to Revelation ay pangpa-boost ng confidence natin kay Lord. Nag-agree po ba kayo dito? Pero ito pong Malachi ay nasa Old Testament. Tingnan po natin yung instruction ni Lord sa New Testament. Andito na po ba? Ayan, Galatians 6 verse 9 sa NLT version, sabi po dito, let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. This is what I observed po na gusto kong i-share sa inyo. Yung Malachi ay nasa Old Testament. Yung Galatians ay nasa New Testament. Nag-promise si Lord nung Old Testament, pero meron siyang instructions along the way, isa na dito ang Galatians, dahil nakita na niya na may gagawin ang enemy sa buhay ng isang believer para nga naman yung harvest mo, hindi mo makuha sa pamamagitan ng pagsuko mo. If you quit, kung ititigil mo na yung tithes and offering at pag-obey kay Lord, merong mga seeds, may acts of obedience tayo na hindi naman pag uwi mo ng bahay, may harvest ka agad. It will take time. Nag-agree po ba kayo dito? Kagaya ng isang mangga, pag tananim mo ngayon, hindi naman bukas, meron na kaagad prutas. Bubuno siya ng oras. It will take time bago ito natin makain itong manggang ito. Isa po sa na-observe ko na tactic ng enemy sa isang believer. Paglalaroan niya ang isip natin. Sa paanong paraan, po? Halimbawa, ang isang believer, sobrang convinced na sa power ng tithes and offering. So, 10 million na na-receive ni Abby, amen, kung 10 million na na-receive ni Abby o 10 pesos, wala siyang ibang papakinggan, kundi alam niya, convinced siya, dapat niyang i-tithes yun. Malinaw sa kanya na hindi niya kukupitan ang ating Diyos Ama. So kung ang isang believer na kumbinsido na sa aspetong to, ang trabaho ng enemy, hahanap siya ng butas sa buhay ng isang believer para tumigil siya sa pag-obey kay Lord. Para po yung isang bahay, may magnanakaw sa labas na pinag-aaralan kung paano siya makakapasok sa loob ng bahay. Kung sarado ang gate, sarado ang pintuan, sarado ang bintana, hahanap siya ng konting awang lang, parang ahas, makalusot lang siya. And sa case ng isang believer, alam natin na hindi uupo lang ang enemy at papanoorin ka habang sinusunod mo ang ating Diyos Ama. Gagawa siya ng paraan para hindi mo malasap, hindi mo ma-enjoy yung fruit ng labor mo, yung obedience mo sa Panginoon. Ito yung tinatawag na battle of the mind. So, isa sa mga lies ng enemy ay, halimbawa, yung itong believer ay nagsoso sa isang ministry partner. So, ang demonyo, uudyukan niya itong believer na,
So ka pa ng sodya ng, kunyari, 10,000 pesos. Eh, tignan mo, nakarating na yan ng Amanpulo, ikaw nasa Matabongkay lang. Diba? Or halimbawa, sasabihin ng demonyo na, hindi, walang kinalaman sa pera, seed of prayer. Ipapanalangin mo yan tungkol sa financial aspect niya. Ikaw nga may utang, kaloka ka te. Diba? Ang daming pwedeng sabihin ng demonyo para hindi ka mag-forward sa obedience mo sa Panginoon. Ano? Pero, isa sa one thing, no, isa pa na-observe ko sa enemy. Ang isang believer na obedient kay Lord regarding power of tithes and offering, ang gumagana sa kanya ay spiritual eyes. But again, ang demonyo ay hindi titigil, kating-kati siya talaga para mahila pababa ang isang believer. So ang gagawin niya, he will get your attention using your carnal eyes para maisip mo na abundant life, yung pinagtuturo ng simbahan mo, tithes ka ng tithes, ano yung laman ng bank account mo? But the good news is, nakita na to ng ating Diyos Ama. That's why His name is El Roi, the God who sees. May instruction siya na nakalagay sa Galatians 6 verse 9. Ano? Ngayon, basahin natin ang Galatians 6 verse 9 sa TPT version. Ang sabi dito, don't allow yourselves to be weary in planting good seeds, for the season of reaping the wonderful harvest you've planted is coming. Paparating na. Natatanaw mo na ba? Paparating na yung harvest, yung fruit of labor mo, yung obedience mo sa Panginoon. Ang gusto kong sabihin dito, no, the one who encourages us na wag mag-give up, and the one who promised us that our harvest is coming. In the Bible, His name is faithful and true according to the book of Revelation. Hindi niya lang to karakter. Yun ang pangalan ng ating Panginoon. Let us be reminded of these verses na babasahin ko na may kinalaman kung sino ang ating Diyos Ama. It says in Isaiah 49 verse 15, sabi dito, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. So kahit gaano katagal na, ang tagal na ng panahon na nag-uubig kay Lord, wala pa rin bunga, hindi kanya nalilimutan. Let's go to the next verse. Verse 16, sabi dito, Jerusalem, I can never forget you. I have written your name on the palms of my hands. Paltan mo yung Jerusalem, ikaw yang kinakausap ng Panginoon. Sobrang nakaka-encourage tong verse na to for me kasi hindi niya lang tayo sa hindi malilimutan. Sinulat niya ang pangalan natin sa palad niya. And I believe hindi lang to basta pangalan eh. Hindi lang to basta Elena, hindi lang to basta Paul, pero nakalagay sa palad niya lahat ng good plans niya sa bawat isa sa atin. Let's go to Hebrews 6 verse 10. God is always fair. He will remember how you helped His people in the past and how you're still helping them. You belong to God, and He won't forget the love you have shown His people. Let's go to the Passion Translation of Psalms 139, 17 to 18. Ito, napakaganda nito. Diyan ba? Yan. Every single moment you are thinking of me. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought. Oh God, your desires toward me are more than the grains of sand on every shore. When I wake each morning, you're still with me. Sino ba naman taong kayang bilangin ang lahat ng buhangin sa dagat? Wala. Pero mas marami pa pala sa buhangin sa dagat ang beautiful plans and thoughts ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit pa yung kapitbahay mo na tapon ng basura sa labas na hindi winawalis, mahal yan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pa, no? Gusto kong i-share sa inyo itong Isaiah. Let's go to Isaiah 64 verse 8. This is who God is. Ano? Sabi niya dito, and yet, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter. We all are formed by your hand. He is our Father. He is our potter. And kagaya ng preaching ni Pastor Riz last week, our manufacturer does not forget us. So, kung meron mang nakakakilala talaga sa atin, husgahan man tayo ng lahat, ano naman ngayon? Kilala tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano? The point is, kung ang enemy palaging ina-attack ang isip natin, we have to move in the opposite spirit na
tinitira niya yung isipan ng isang believer, edi mas lalo mong i-meditate na yung mga Bible verses na binasa natin, na hindi ka nalilimutan ng Panginoon. Kahit pa siguro 1970s mo pa ginawa yan, dadating ang time, magbubunga lahat ng obedience mo sa Panginoon. Ito yung Bible verse na pinanghahawakan ko. And gusto kong ideklara sa inyong lahat. Sabi sa Bible, pero hindi ko na alam kung saan ito nakalagay. No? Sabi doon ay, to remain confident of this, that we will taste the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, mas maganda ang reward ni Lord sa heaven. Pero may pangako siya na habang nandito ka pa sa mundo, makakain mo, malalasap mo ang kabutihan ng Panginoon. May reward ka dito. May reward ka dito. Are you excited, church? So, I believe, this is more of an encouragement na tithes and offering. Tuloy lang, kapatid. Tithes ka lang. Kahit pa 10 piso yung natanggap mo, i-tithes mo yung piso. Mag-sow ka ng seed. Nakikita yan ng Panginoon. Kagaya ng palaging tinuturo ni Pastora Sel, sa Panginoon, hindi siya nadadala kung gaano kalaki o kung gaano karaming bata yung pinakain mo na pulubi. Ang nagmamarka sa Kanya, yung tagos sa puso mo na tinulungan mo, kahit pa sabihin mong isang pirasong 1-piece chicken joy lang ang binigay mo dun sa iisang pulubi. So tuloy lang mga kapatid. All in all, gusto kong encourage kayong lahat that we serve the God whose name is the Good Shepherd. And the Good Shepherd does not forget His sheep. Tayo pong lahat yung sheep ng Panginoon. Na-receive niyo po ba ang message na ito?